At kaugnay naman sa resulta ng eleksyon, makakapanayam natin ang muling nahalal bilang gobernador ng Laguna na si E.R. Ejercito. Magandang umaga po at congratulations, Governor Ejercito. Good morning, Kara, at sa lahat ng mga tagapagpakinig. Salamat po at mabuhay ang lalawigan ng Laguna. Okay sir, nung election po ay medyo nakabanggaan niyo po yung ilang mga miyembro ng Team Pinoy, particular po si Pangulong Aquino at pati na rin po yung ilang mga kandidato for senator. Ang sinasabi daw nila ay mas abala daw po ata kayo sa pagiging artista at paggawa ng pelikula kesa raw yung pagiging gobernador. Yung presence nyo daw po dun sa Laguna ay hindi daw po masyadong nararamdaman. Ano po reaksyon ninyo dito? Alam niyo po, yan ay mga batikos na walang katotohanan, walang basihan. Sa katunayan, pinarangalan pa ako ng ating mahal na Pangulong Pinoy ng pinakamataas na parangal para sa isang halal opisyal. Ito po yung Presidential Lingkod Bayan Award. Out of the 17 governors of the province of Laguna, I am the first governor na naparangalan ng Presidential Lingkod Bayan Award because of my good governance program to fight poverty, hunger, unemployment, and corruption. At ito hindi na rin po bago sa akin na parangal dahil nung ako ay naging mayor ng Pagsangha ng 9 na taon, ako ay naparangalan 2 beses po ng DILG at ng Senado ng one of the 10 most outstanding mayors of the Philippines. So hindi naman po kayo... Nung ako graduate bilang mayor ng Pagsangha, 9 years, ako ay naparangalan naman ng League of Municipalities of the Philippines, ang Liga ng mga Mayors, ng one of the 15 champion mayors of the Philippines. So hindi po pwedeng... Hindi po yung mga paratang nila. Dahil ako ay naging mahusay at magaling na public servant dito sa lalawigan ng Laguna. So hindi po makatarungan yung sinasabing mas pinaprioritize ninyo yung pag-artista kesa sa paglilingkod bilang public servant? Ang mga kalaban ko kasi, ang pastime nila, mag-golf at mag-casino at mag-abroad. Ang pastime ko, gumawa ng isang pelikula sa isang taon. I only shoot once a week para makatulong sa napakaraming nangailangan mga artista na walang pelikula. So once a year lang po yung mga pelikula? Once a week lang ako nag-shooting. That's only for 3 to 4 months. For the rest of the day, ako nagtatrabaho na. Kaya ang slogan ko, 24 oras, Lunes hanggang Linggo. Ako lang ang governor sa buong Pilipinas na nag-opisina, umaga hanggang madaling araw. Kaya hindi nila kaya pantayan ang aking mga ginagawa. Kaya nga tayo nanalo muli dahil contented at masaya ang mga taga-Laguna sa serbisyo publiko na binibigay ni Governor E.R. Ejercito. Okay sir, bukod po dito sa isyong ito ay may isa pang issue na binato rin sa inyo sa noong kampanya si Pangulong Noynoy Aquino, yung tungkol dun sa mga plano sa Laguna de Bay na para maibsan yung pagbaha dyan sa Laguna. Ano po ba ang plano ninyo tungkol po dito sa Laguna? Alam niyo po, pagdating sa baha? Panahon pa po yan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na napag-aralan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ng mga scientists at ng mga expert sa pag-aayos ng mga lake na Laguna Lake is the last resort. Wala na po tayong pwedeng gawin na pamamaraan pagpatatayo ng mga dam. Itong Laguna Lake ang last resort para magkaroon ng clean potable water at ng fish food. Kaya naman ako na-alarma dahil hanggang sa ngayon po hindi pa po nauumpisa ng Laguna Lake Rehab. At nung panahon ni GMA, ito po ay naumpisa na at nagkaroon ng 18.7 billion loan ang Philippines sa Belgian government. This is a government-to-government loan, 18.7 billion. At ang first phase po ay ang dredging and desilting ng Pasig River. Pasig River is 17 kilometers. So na-dredge na po ang Pasig River, nakakuha pa sila ng isang tangke na iwan pa ng Amerikano ng World War II. Ganoon na katagal ang basura sa ilalim ng Pasig River. Kaya mapalad po ngayon ang Palasyo ng Malacanang dahil hindi na po nag-overflow ang tubig sa Palasyo ng Malacanang. So this is the first phase, no? Ang dredging ng Pasig River, 17 kilometers. Naabutan na po ni Pangulong Tinoy ang second phase. This is the dredging of Napindan Channel, which is 7 kilometers. Napindan Channel, 7 kilometers, connects the Pasig River and Laguna Lake. Ano po? So ang component po ng 18.7 billion loan, unang-una ay ang dredging desilting. Ng Laguna? Laguna Lake. Laguna Lake, yes. Ito po ang unang component ay dredging desilting ng Kasi Laguna Lake. Kasi mababaw na po yung Laguna Lake eh. Kaya po pati sa Rizal nagkakaroon ng baha dahil nga mababaw na yung Laguna Lake. Kasi yung water holding capacity, Kara, dati 12.5 meters. Nung panahon ni Dr. Jose Rizal, 12.5 meters ang water holding capacity. Ngayon ang water holding capacity 2.5 meters na lang, Kara. Alright. Napakababaw na. Nung tumuwid kami papunta sa mula Laguna hanggang Hala-Hala Rizal, merong isang bata, 10 taon, nakatayo sa gitna ng lake. Nako. Hanggang bewang lang. Ganon kababaw? Ganon na kababaw dahil
napakaraming informal settlers na nakatira sa tabi ng lawa. So Araw-araw makakaasa po ba tayo, nagtatapon ng Governor? basura. Makakaasa po ba tayo, Governor, na sa ilalim ng iyong muling panunungkulan bilang gobernador ng Laguna ay maiibsan na itong problema ng pagbabaha at yung Yan nga Cara, ang Laguna Lake Rehabilitation Project unang-una is to stop flooding. Pangalawa, ma-relocate yung mga squatters. Pangatlo, magkaroon ng marginal lane, no? Navigational lane para magkaroon ng ferryboat transport system mula Pasig River hanggang Metro Manila. Ngayon, ang problema po dito, ang final say po dito, ang Pangulo ng ating bansa. Kaya ako nagpapasalamat naman kay Pangulong Pinoy kahit po natigil yung 18.7 billion loan, meron naman po siyang nirelease na 7 billion pesos. Okay. At ang first phase, may 700 million na po na rin. Sa 7 billion pesos, may 700 million pesos po na na-release na for repropping and sheet piling. Kaya para hindi po mag-erode ang lupa galing sa 28 water river tributaries palabas po ng lawa ng Laguna. Okay. At pangalawa, nag-release din po siya ng pondo para sa ating mga lakeshore residents para po manghuli ng knife fish, no, na kumakain sa mga bangos na ginagawa po nating livelihood program, mga fish balls at kung ano-ano pa. Okay. At pangatlo, nagpapasalamat din ako kay Pangulong Pinoy, may greening program tayo. Massive reforestation, tree planting para matigil ang pagbagsak o pag-erode ng ating lupain papunta sa lawa ng Laguna. So Okay. nagpapasalamat ako kay Pangulong Pinoy, merong 7 billion pesos. Kasi kahit kami sa Laguna, wala kaming say po dito eh. Kami po ay sumusuporta lang. Marami tayong study na pinagastusan para sa Laguna Lake Rehab Project. Pero ang final say po, Pangulo ng ating bansa, sa tulong ni Secretary Neris Acosta ng Laguna Lake Development Authority. Okay. O, asahan po namin ng mga proyekto yan. Maraming salamat at good luck po sa inyo, Laguna Governor E.R. Ejercito.